Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Kawikaan 18:10. Hello po mga boss, mga kuya, magandang araw po sa inyo. So, nandirito na naman po ako para mag-share sa inyo ng panibago or karagdagang kaalaman po para sa ating lahat mga kuya. So, ngayong araw na ito mga kuya, sana idagdag po natin sa ating kaalaman yung additional application ng float switch mga kuya. So sa video na ito mga kuya, meron na akong pahapyaw na na-discuss o na-share sa vlog na ito o sa channel na ito, dedicated lang dun sa float switch kung ano ba yung basic principle ng ating float switch. So ngayon mga kuya, ngayong araw na ito, sana idagdag po natin yung difference of two float switch connection to a single phase motor. Kasi alam nyo mga kuya, dun sa ating kasing Facebook page, sumusubaybay kasi ako doon mga kuya. So, doon kasi rin ako kumukuha ng mga idea kung ano ba magandang i-vlog o susunod na magandang i-share mga kuya. So, dahil sa mga comment at saka yun sa mga nagme-message din sa akin mga kuya, mga request, kaya naisipan ko na ito na muna yung isunod kong gawin ng share ng additional knowledge mga kuya. So anyway mga kuya, ipapakita ko po sa inyo muna yung physical appearance ng ating float switch. So ayun mga kuya, dahil pang float switch tayo ngayon, ito ngayon yung float switch mga kuya. So yung float switch, syempre basically naglalaro ito sa tubig base dun sa level. Kapag mataas yung level ng tangke, so magpo-float siya. Kapag mababa naman yung tubig sa tangke, sa loob ng tangke, bababa siya. Bababa siya sa tulong ng ating counterweight. So ito, sa pag-i-install kasi nitong ating float switch, so ipapasok mo siya dito para maging counterweight ng ating float switch. Kasi kapag bumaba yung tubig, kailangan itong ating float switch, ma-assure natin o masigurado natin na bababa siya. Kasi alam nyo, itong float switch mga kuya, sa katagalan kasi nagiging brittle na siya. Kung minsan, pag matigas na, hindi na siya masyadong nakakaunat, hindi na siya masyadong nakakababa. Kasi medyo matigas na yung ating wire sa katagalan. So ayun mga kuya, balik tayo sa ating float switch. Ang ating float switch mga kuya, merong tatlong wire. So, ito yung basic ng float switch configuration. Meron siyang tatlong wire. Itong hawak kong float switch mga kuya. So, itong float switch na to, itong ganitong klase ng float switch mga kuya, ang common niya is black. So, dun sa tatlong wire, meron dyan isa common. Ito yung common, black. Tapos yung isa normally closed, yung brown. Tapos yung blue, ito naman yung normally open. So, ibig sabihin, kapag ang position ng ating float switch ganito, nakababa, ang may connection dyan is black at saka yung brown, which is iyan yung normally closed mga kuya. Yan yung may connection ngayon sa ganitong position ng ating float switch. Pero kapag ito tumaas, ang magkakaroon naman ng connection, kasi mababago yung switch niya sa loob, ang magkakaroon naman ng connection is yung black at saka yung blue. Kasi yung black ang ating common at ang blue ang ating normally open. So ganun lamang nagtatrabaho ang ating float switch. Pag bumaba, magkakaroon ng connection yung ating black, yung common at saka yung brown. Pero kapag tumaas siya mga kuya, ang magkakaroon ng connection is yung black at saka yung blue. So ganun siya mga kuya. So ayun mga kuya, balik na tayo sa ating diagram o yung ating drawing mga kuya. So dito mga kuya, kaya ko siya tinawag na difference of two float switch connection in a single phase motor. Kasi actually, dun sa ating FB page, meron dong mga comment mga kuya na nag-ano siya, kumbaga sa nag-comment siya ng
connection mga kuya. Kasi ang alam niyang connection is yung ganito mga kuya. Na yung float switch mga kuya ay isisiris mo lang dito sa ating motor. Which is pwede naman yun mga kuya, gagana naman siya mga kuya. Kaya lang sabi ko sa kanya, hindi maganda yung ganong connection. At least dapat gumamit tayo ng contactor. Bakit mga kuya? Alam nyo mga kuya, yung ganitong connection ng motor, typically ginagamit ito sa mga maliliit na motor lang. Less than 10 ampere mga kuya. Itong ganitong submersible pump mga kuya. Yung mga ganitong motor. Less than 10 ampere, okay yan. Walang problema tayo dyan. At usually, ginagamit yan sa mga maliliit na tangke lamang. Halimbawa, yung mga deep, mga pit, ganyan. Gusto mo mag-transfer ng mga tubig. Yan, ginagamit po ito sa mga maliliit lamang, mga kuya. So, paano ito gumagana mga kuya? Ang gumagana ito, kasi itong bomba natin, yung submersible, usually ang application nito is submersible. Na kapag binaba mo yung ating submersible sa tubig, lulutang yung ating float switch. Kaya gagamit tayo dito ng black, yung normally, yung common natin, yung black, yung common, at saka yung blue. Yung blue kasi natin, kapag tumaas, yung normally open, pag tumaas siya yung magkakaroon ng connection. Yung black at saka yung blue magkakaroon ng connection. Kaya kapag tumaas yung ating float switch, magkakaroon ng connection yung black at saka blue, tatakbo tong ating motor mga kuya. Pero mga kuya, yung disadvantage naman ito, kung ang ating motor, halimbawa ginagamit na sa transfer pump, transfer ng tubig, hindi na siya submersible o hindi na siya portable, kundi stationary pump na, medyo malalaki na, exceeding 10 ampere mga kuya. Huwag na tayong gumamit ng ganitong circuit mga kuya. Gumamit na tayo ng contactor mga kuya. Kasi alam nyo, itong ating float switch, yung wire niyan, base dun sa specification ng float switch na pinakita ko sa inyo, maximum noon is 16 ampere. Tapos ang common ampere na talagang operational siya is 8 ampere mga kuya. So ibig sabihin hindi siya intended sa mga matataas na amperahe. So bakit ko sinabi na itong float switch ay huwag nating gawin yung ganitong mga circuit pagka sa motor. Kasi ganito yan mga kuya. Ang motor natin halimbawa let's say sabihin natin sa specification is 10 ampere mga kuya. So ginamitan natin ito. Alam nyo mga kuya, maidagdag ko na po sa inyo base sa aking karanasan mga kuya. Ang motor, kapag bago pa, maganda pa ikot yan mga kuya. Yung bearing, yung alignment, maganda yan mga kuya. Yung resistance niyan mababa. So dun sa specification ng motor, kung 10 ampere siya, ang performance niya sometimes mas mababa pa nga dun eh. Kasi maganda pa yung ating bearing at saka yung alignment. Pero mga kuya, gradually, dahil sa paggamit mo ng ating mga bomba araw-araw, unti-unti nagkakaroon yan ng resistance mga kuya sa magitan ng sa bearing natin nag-accumulate ng corrosion ng ating kalawang mga kuya. Tapos sa shafting nagkakaroon na ng misalignment kasi yung bearing natin nagkakaroon na ng kalog. So gradually, tumataas ang amperahe niyan mga kuya. Kung design ito, halimbawa design ito sa 15 ampere, gradually, kung ito ay nasa 15 ampere na medyo mainit na yun, medyo nasa ano na siya, ay kung nakalubog yan sa tubig, o kaya naman kung hindi man sigurado, nakalubog ito sa tubig kasi ang laro kasi niyan, pag bumaba, tapos tumaas, lalo na pag nakataas, nakalubog talaga siya sa tubig. Pero kapag yung mababa na, kung kailan tatakbo na yung bomba natin, syempre, kahit pa paano, nakadip pa rin siya sa tubig. So, hindi talaga maganda kung exceeding 10 ampere na yung ating motor, yung rating niya. Wag na tayong gumamit ng ganitong connection. So, ang pinakamaganda mga kuya, ganitong connection na yung ating gamitin. Kasi, yung sa ating control circuit, mga kuya, yung ating float switch, bali naka-connected lang ito dun sa supply ng ating contactor, dun sa A1 at saka sa A2. So, ganun yung magiging connection niya. So, ang dadaloy sa ating control circuit is yung load lang natin is yung coil ng ating contactor at saka kung meron ka mga indication lamp. So, yun lamang, mababa lamang mga kuya. Kahit nakadip ito sa tubig, at least kahit papano,
wala siyang masyadong load mga kuya. Mas safer to kumpara sa ganitong connection mga kuya. So ayun, paano siya gagana mga kuya? Paano yung connection ng ating float switch sa ganito namang configuration o sa ganitong wiring mga kuya? So usually gagamit na tayo ng contactor mga kuya. So given na yan doon sa mga previous tutorial natin o sa mga na-share ko po sa inyo mga kuya sa forward reverse, alam nyo na po siguro kung paano nagtatrabaho yung ating contactor. Meron siyang supply mga kuya. So ang gagawin natin dun sa A1 at saka A2. Ito kasi yan mga kuya A1 at saka A2. So yung A2 may supply na dito sa coil. So sa A1 mga kuya, ito yung black. Kasi ang gagamitin kasi natin dito is yung black at saka brown. Yung normally close mga kuya. Ang normally close kasi, yung brown at saka yung black, pag nakababa, yun yung may connection. Which is kapag bumaba yung ating tubig, nakababa yung ating float switch, kailangan niyang ng tubig mga kuya. So kailangan niyang tumakbo yung bomba kasi mababa na yung tubig, kailangan na niyang mag-refill mga kuya. So ang gagamitin natin dito is black at saka yung brown. So yung brown, i-connect natin yon sa A1 ng ating contactor mga kuya. Tapos ito naman black, i-connect naman natin sa line 1 mga kuya. O kaya naman kung gumamit ka ng circuit breaker para sa control circuit, so sa breaker doon sa ilalim ng breaker mga kuya. So ganun nating iwa-wiring yun mga kuya. So itong ating tangke mga kuya, ang trabaho lang naman kasi nito yung float switch natin, kapag nawala ng tubig, diba, nawala yung tubig kasi ginamit na ng kung sa building o kaya naman sa kung saan man mga kuya, sa mga restaurant, bababa kasi yan gradual mga kuya Kapag na-reach niya yung gantong level, tapos ganito na yung position ng ating float switch, so yung normally close natin at saka yung common, magkakaroon ng contacts. Kapag nagkaroon ng contaction, tatakbo yung ating motor kasi magsuswitch on ito mga kuya. Magkakaroon ng closed circuit. Pag ito nagkaroon ng closed circuit na energize yung ating coil, magko-close itong contactor natin. Kaya tatakbo itong ating bomba. Kaya magre-refill na siya ng tubig. Ngayon, kapag unti-unti naman tumaas ang tubig dito sa ating tangke, na-reach niya itong ating high level. Tapos ang position ng ating float switch ay nakaganito na, nakatayo na mga kuya. So mag-o-open yung ating normally close. Ang ating normally close is yung black at saka yung brown mga kuya. So madi-disconnect siya mga kuya. Ito ma-open. Ma-open ito mga kuya. Kasi yung position ng ating float switch maiiba. Kapag ginamit ulit ng restaurant yung ating tubig, bababa uli siya. Pag na-reach na yung level na ito mga kuya, tapos ganito na yung position ng ating float switch, yung ating normally close magkakaroon ng contact, which is yung ating black at saka brown na wire mga kuya. So ganun yung magiging operation ng ating sirkito mga kuya. So ayun mga kuya, ganun po gagana ang ating dalawang float switch sa magkaibang wiring diagram mga kuya. So ayun, tatandaan nyo mga kuya, mas maganda talaga yung gumagamit ng contactor, lalong-lalo na kung ito ay sa transfer pump ng tubig mga kuya. Mas maganda po yun mga kuya. Kasi tatandaan nyo, lahat ng motor mga kuya, nagkakaroon po yan ng problema gradually. Kahit mababa yung amperahe, sa kalaunan kapag sa kakulangan ng maintenance, tataas po ang amperahe yan. Tataas at tataas po yan kasi yung ating bearing, magkakaroon niya ng problema mga kuya. Magkakaroon ng kalawang, tapos yung alignment mga kuya. Yan yung magsisilbing resistance niya para tumaas ang ating amperahe sa circuit mga kuya. So ayan mga kuya, kung nagustuhan mo ang video na ito mga kuya, please like and share mga kuya. Ngayon, kung masasabi mo naman sa sarili mo, natuto ka, naintindihan mo yung sinasabi ko mga kuya. Doon sa mga bago at doon sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel natin, please subscribe mga kuya. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos sa channel na ito mga kuya. Maraming po salamat mga kuya. Muli, magpapaalala po ako sa lalong-lalo na sa ating mga OFW na safety first mga kuya. Maraming po salamat.